Mga kapasta, magandang araw sa inyo. Pakitago na lang ako sa pangalang Noela. Ito kasing ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi ko karanasan, kundi kwento ito ng dalawa kong kaopisina dati. Tawagin natin sila sa pangalang Jenny at Debra. Itong si Jenny na kaibigan ko ay matagal ng sekretarya sa opisina namin. Tapos si Debra naman ay bagong empleyado pa lang noon. Sa totoo lang po mga kapasta, kahit matagal ng empleyado si Jenny, ay marami po sa mga kasamahan namin ang lihim na naiinis sa kanya. Pero ako naman, dahil table ko ang pinakamalapit sa kanya, kaya hindi maiwasan na mapalapit din ang loob namin sa isa't isa. Mula sa broken family at maraming hirap na pinagdaanan si Jenny. Kaya inuunawa ko na lang yung mga pagkakataon na mainit ang ulo niya at wala sa lugar ang pagtataray. Tingin ko, ako lang ang nakakaintindi sa kanya sa opisina namin dahil alam ko ang bulong-bulungan nila tungkol sa kanya. Hanggang sa pumasok na nga sa eksena si Debra. Magiliw ang lahat sa kanya dahil maganda, mabait, sexy at mas bata sa amin. Kengkoyito at magaling sa trabaho. Dahil sa ugali niyang ito ay nakuha niya ang atensyon ng lahat, pati na rin ng boss namin. Noong mga panahon na yun, panay naman ang absent ni Jenny kasi lagi siyang nagkakasakit. Napapabayaan niya na ang trabaho niya kaya na-demote siya at ipinalit sa pwesto niya si Debra bilang bagong sekretarya. Hindi yun matanggap ni Jenny. Nagkaroon po siya ng depresyon, umabot sa punto na nag-resign na siya. Ako naman, bilang kaibigan, ay pinuntahan ko siya at pinalakas ang loob. Nagulat ako nung sabihin niya sa akin na gusto niyang gumanti. Gusto niyang gantihan si Debra dahil pakiramdam niya ito ang sumira sa trabaho niya. Kahit anong paliwanag ko hindi nakikinig sa akin si Jenny. Ang sabi niya, samahan ko raw siya at may pupuntahan raw kami. Ang layo ng pinuntahan namin. Doon ko na lamang nalaman na isa palang mambabarang ang dinayo namin sa lugar na yon. Takot na takot ako kasi ang sabi ko sa kanya, maghunos dili siya sa gagawin at baka makarma siya. Pero pinatahimik niya lang ako. Gusto lang daw niyang samahan ko siya at huwag pakialaman. Ibinigay niya ang larawan ni Debra sa matandang babae. Tapos nagbayad siya. Hindi ko na narinig ang iba pa nilang pinag-usapan dahil lumabas ako. Hindi ako mapakali nun. Nung makauwi na kami, sa pagdaan ng mga araw ay iniwasan ko muna si Jenny. Hindi ko sinasagot ang tawag at text niya. Kinakabahan kasi ako sa ginawa niya. Napansin ko naman na walang nangyayaring masama kay Debra. Masigla pa rin ito at aktibo, tulad ng unang dating nito sa opisina. Pero hindi ko rin matiis si Jenny. Nag-aalala ko para sa kanya, kaya naman pinuntahan ko siya. Nagulat ako nang malaman na malala na palang kondisyon niya. Sabi ng tiyahin niya, ipinagamot na daw siya sa doktor, pati na daw sa albularyo. Ang sabi ay nabarang daw ito. Ilang beses na raw pabalik-balik doon ang albularyo para gamutin ang kaibigan ko. Pero hindi raw nito makaya. Sumuko na rin daw. Nalumo ako sa mga pangyayari. Papaanong sa kanya tumalab yung pambabarang na pinagawa niya na para kay Debra. Naging palaisipan sa akin yun. Kaya nayakap ko na lamang ang kaibigan ko. Ibinulong ko sa kanya na humingi siya ng tawad sa Diyos. Hirap na siyang magsalita nun. Narinig ko na lang sa kanya, oo. Tapos hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Pagkatapos nun, wala na. Bigla na lamang siyang sumuko. Parang hinintay lang talaga niya na dalawin ko siya. Naging palaisipan sa akin ang pangyayaring yun. Ngunit nabigyan niyo ng kasagutan ng isang araw ay imbitahan kaming lahat ni Debra sa probinsya nila. Gusto niya raw sorpresahin ng lola niya na magdiriwang ng 80 kaarawan. Ipinakita niya pa sa amin ang larawan nito kasi balak daw niyang paggawa ng malaking portrait.
Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko kung sino ang lola ni Debra. Yun mismo yung matandang mangbabarang na nilapitan ni Jenny para ipabarang si Debra. Noon naging malinaw sa akin ang lahat kung bakit kay Jenny at hindi kay Debra tumalab ang barang. Dahil lola pala ni Debra yung mambabarang na nilapitan niya. Ako si Joy. Empleyado ko sa isang barangay. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong barangay ito dahil medyo masela nang ibabahagi ko sa inyong kwento. May kinalaman sa sekretarya ng barangay namin na itago na lamang natin sa pangalang Gina. At sa mismong kapitan namin na tawagin naman natin bilang Kapitan Hugo. May umuugong na balita noong panahon na yon na may ugnayan daw ang dalawa at higit pa sa pagiging magkatrabaho sa barangay. Alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin mga kapasta, pero syempre walang aamin. Hanggang sa sumambulat na lang sa amin ang balitang natagpuan daw si Gina na wala ng buhay sa loob mismo ng bahay nila. Nagkataon na wala siyang kasama nun sa bahay dahil umuwi sa probinsya ang mga magulang niya. Dalaga pa si Gina at si Kapitan naman ay pamilyadong tao na. May mga nagsasabi na si Kapitan daw ang nagpatahimik dito. Nakikipagkalas na raw kasi si Gina. Ayaw naman daw ni Kapitan. Dahil bukod sa gustong gusto niya ito, ay marami na itong nalalaman sa mga katiwalian niya. Yan ang mga bulong-bulungan sa amin na wala naman silang mailabas na ebidensya. Sa madaling sabi mga kapasta, hindi nabigyan ng katarungan ang pagkawala ni Gina. Ilang buwan pa lang ang lumipas nang magkaroon ulit ng bagong bulong-bulungan sa barangay. Nagmumulto raw si Gina. Pinagmumultuhan daw nito ang sekretaryang pumalit sa kanya. Ayon daw sa bagong sekretarya, nakita niya raw na may nakaupong babae sa table niya. Mga 2 beses na raw na nangyari. Nang i-describe niya ito sa aming mga kasama, ay tumutugma ang itsura ni Gina. Dahil doon, kaya nag-resign ang bagong sekretarya. Ngunit ilang pang mga sumunod sa pwesto niya ay ganoon pa rin ang nangyari. Nagpapakita rin si Gina sa kanila. Kaya nagpasya si Kapitan na pabindisyonan ng buong barangay hall. Subalit hindi pa rin doon natapos ang pagpapakita ng multo ni Gina. Hindi na lang sa pwesto niya, kundi maging sa harap ng barangay. May mga nagsabing nakita nilang multo nito at ako mismo. Noong minsang inabot ako ng madaling araw sa pag-uwi, napadaan ako sa tapat ng barangay at nakita ko mismo si Gina nakaupo sa harap. Parang siya pa rin nung nabubuhay pa. Hindi mukhang multo na lang. Pero syempre, alam ko naman na patay na siya. Kaya naman napakaripas ako ng takbo. Doon ko talaga napatunayan na hindi tsismis ang tungkol sa pagmumulto niya. Hanggang isang araw, nabalitaan namin na inatake sa puso si Kapitan. Hindi na raw umabot sa ospital. Alam niyo ba mga kapasta na mula noon, wala nang napabalitang tungkol sa multo ni Gina. Hindi na ito nagpakita kahit kanino. Ang duda ko nga, ito ang dahilan kung bakit inatake sa puso si Kapitan. Baka nagpakita rin siya dito. Nung wala na si Kapitan, ay nakuha na rin siguro ni Gina ang hustisya. Kaya natahimik na rin ang kaluluwa niya. Gandang umaga po sa inyo mga kapasta. Ako si Tasha. Isa rin akong masugid na tagapakinig ng channel ninyo. At tulad nyo, meron din po akong naging karanasan kung kababalaghan ang pag-uusapan. Nangyari po yan nung nagtatrabaho pa ako bilang sekretarya sa isang kumpanya dito sa Laguna. Unang araw ko pa lang sa trabaho ay sinabihan na ako ni Manong Guard na wag raw akong pupunta sa likod
kung saan nandun ang patay na balon. Tinanong ko siya kung bakit. Ano bang meron doon sa patay na balon? Ang sabi niya, may masamang elemento raw na naninirahan doon. Walang makatsak kung engkanto, maligno o kaya duwende. Basta kapag nagambala raw ito, ang nanggambala daw kung hindi nagkakasakit ay namamatay. Pero mas nakatatakot pa ay may namatay na raw talaga ron. Naninigarilyo lang daw sa tabi ng balon. Tapos yung upos ng sigarilyo, itinapon niya sa loob ng patay na balon. Ayun daw, bigla na lang daw inatake sa puso. Sa kwento ni Manong Guard ay sa tingin ko ay nagkataon lang yon. Baka may sakit talaga sa puso kung sino man yung ikinikwento niyang dating empleyado na namatay doon. Ang teorya ko pa, baka yun ang nagpapakita doon sa balon dahil doon nga ito namatay. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni Manong Guard. Wala rin naman akong balak na tumambay pa sa patay na balon na yon na nasa likurang bahagi ng kumpanya. Madamo at mapuno ron. Siguradong malamok din doon. Sino ba naman ang gugustuhin na tumambay doon? Hanggang isang araw, nag-break kami ng boyfriend ko. Iyak na ako ng iyak, kaya napatakbo ko sa comfort room para doon sana ilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Tapos may nagchisismisan pa sa labas nito, kaya naisip kong tumakbo doon sa likod ng kumpanya, sa tabi ng patay na balon. Doon ko ibinuhos ang luha ko. Naisip ko, doon pala masarap magdrama kahit walang katao-tao. Napakatahimik. Ngunit naramdaman ko na parang may mga hindi nakikitang kamay na humahawak sa liig ko. Nagulat ako. Lalo pa akong nabigla nang pakiwari ko'y sinasakal ako nito. Gusto kong humingi ng tulong pero hindi ako makasigaw. Impit ang boses na lumalabas sa bibig ko dahil nga sa may sumasakal sa akin. Pilit kong inaalis ang hindi makitang kamay. Naramdam kong pumipiga sa liig ko. Nahihirapan na akong huminga. Unti-unti na ring nalalambot ang mga kamay ko na pilit na pumipigil doon. Nagdasal ako sa isip ko. Nawala na ako ng pag-asa at ang sabi ko na lamang sa sarili ko, patawarin ako ng Diyos sa mga naging kasalanan ko. Papugto na talaga ang paghinga ko nang marinig ko ang sigaw ni Manong Guard. Tinatawag niya ako at sa gilid ng mga mata ko, nakita ko siyang patakbong lumapit sa akin. Nung nagawa niyang makalapit ay hinila niya ako palayo roon. Nung hinihila niya ako palayo ay naramdaman ko ang unti-unting pagkalas ng mga kamay na sumasakal sa liig ko. Hanggang sa makabawi na ako ng paghinga ko. Kahit hingal na hingal pa ako at nagkakanda-ubo dahil sa sobrang hirap. Tinanong ako ni Manong Guard kung okay raw ba ako. Tumango naman ako. Ang sabi niya, kasalukuyan siyang nag-iikot ng matanaw niya ako sa tabi ng balon. Hawak ko raw ang sarili kong liig na parang hindi ako makahinga. Kaya dali-dali daw siyang tumakbo patungo sa akin. Hindi ko naman ipinagkaila kay Manong Guard ang naranasan ko. Kwinento ko sa kanya ang totoo at ang sabi niya, ngayon daw ay maniwala na ako kaya wag na raw akong pupunta ron. Sabi ko, bakit hindi na lang ipaalis ang balon na yun doon para hindi na paglunggaan ng masamang elemento. Pero umiling si Manong Guard. Ayaw daw ng may-ari ng kumpanya dahil natatakot daw ito na balikan siya ng masamang elemento kapag pinatanggal niya ito. Kaya kami na lang daw ang mag-ingat. Hindi naman daw nanggagambala ang masamang elemento sa mga taong hindi pumupunta ron. Mula nga noon, ni ayoko nang tingnan ang bahaging yun ng kumpanya. Ni ayaw ko na sanang maalala pang naranasan ko doon. Pero hindi ko maiwasan na hindi maisip, lalo pat kinahihiligan ko ngayon ang pakikinig sa mga kwentong nakakatakot. Isang mabiyayang umaga po sa inyo mga kapasta. Ako si Shara.
Nagtatrabaho ako noon bilang sekretarya sa isang politiko. Ganoon pa rin ang trabaho ko ngayon. Sekretarya pa rin po ako, pero hindi na ng isang politiko, kundi isang opisina na sa Makati. Itong kwentong naranasan ko ay noong isang beses na utusan ako ng boss ko na pumunta sa bahay nila para kuhain sa opisina niya sa bahay ang mga kailangan niyang papeles. Pinatuloy naman ako ng kasambahay nila, tapos pinaupo ako sa sofa. Ang sabi, tatawagin niya lang daw ang amo niyang babae para ito nang magpapasok sa akin sa opisina ni boss. Tahimik naman akong naghintay sa sofa. Inililibot ko na lamang ang tingin ko sa mga portrait nila sa dingding. Noon lang kasi ako nakapunta ron at noon ko lang din makikita ng personal ang asawa ng boss ko. Hindi kasi ito nagpupunta sa opisina kahit na may okasyon. Kaya hindi ko pa talaga siya nakikita ng personal. Maganda siya at gwapo rin ang nakita kong batang lalaki na kasama nila sa portrait. Halata namang anak nila ito sa loob-loob ko. Pero sa sumunod pang portrait ay batang babae naman ang kasama nila at wala na roon yung batang lalaki. Kaya nagtaka ako. Alam ko na yung batang babae na yun yung teenager na anak ni boss na nagpupunta sa opisina. Yung batang lalaking nasa portrait, asa na kaya? Maya-maya pa'y nakita kong may bumaba sa hagdan. Pero hindi pa ito yung asawa ng boss ko, kundi isang batang lalaki. Nagulat ako kasi siya yung nakita ko na nasa portrait. Sa isip ko, bunso pa pala. Pero ba't hindi kasama sa portrait nila yung batang babae kung saan mas bagong portrait na yon, nakasamang bunso sa pamilya? Naguguluhan talaga ako pero hinayaan ko na lang. Nang makababa ang batang lalaki ay tumingin ito sa akin at ngumiti. Ako naman, ganun rin ang ginawa ko. Tapos nag-hi ako sa kanya. Kasunod noon ay dumating na ulit yung kasambahay. Ang sabi, bababa na raw si ma'am. Hindi ko na napansin kung saan nagpunta yung batang lalaki. Maya-maya ay bumaba na rin si ma'am at sinamahan ako patungo sa opisina ng asawa niya. Habang hinahanap namin ang mga papeles na kailangan ng boss ko, ay nakita kong pumasok din dun yung batang lalaki. Lumapit ito sa amin at tumayo sa tabi ng mami niya. Naisip ko lang na sabihin na, "Anak niyo po ba siya, ma'am? Ang cute naman po kamukha niyo." Natigilan si ma'am. Tumingin siya sa akin at ako naman ang tinanong kung sino daw ba yung tinutukoy ko. Parang doon pa lang sa sinabi niya ay kinabahan ako. Itinuro ko pa rin. Ang sabi ko, yung batang lalaki sa tabi niyo. Kitang-kita ko yung pamumutla ng mukha niya. Tapos unti-unti siyang tumingin sa gilid niya. Humugot siya ng malalim na paghinga bago sinabi sa akin na matagal na raw napatay ang anak niyang lalaki bago pa man niya isilang ang anak niyang babae. Napaisip ako at naalala ko yung dalawang portrait nila. Isa kasama yung batang lalaki at isa kasama naman yung batang babae. Ibig sabihin, sa pangalawang portrait ay patay na yung batang lalaki kaya hindi na ito kasama ron. Ang panganay niya talaga yung batang lalaki at ang bunso ay yung batang babae na teenager na ngayon. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Pero ng mga sandaling yun, habang si ma'am ay tuluyan ng napaiyak nang siguraduhin kong nandun sa tabi niya yung anak niya, ako naman ay kinilabutan na parang maiihi ako sa takot. Kasi ba naman, yung multo ng batang lalaki ay nandun pa rin. Hanggang sa makaalis ako ng bahay, ay binubuntutan niya talaga ako. Tapos nagbabay pa nga siya. Yun ang una at huling pagpunta ko sa bahay ng amo kong politiko. Ako po si Lorna, Tubong, Batangas.
Nakakatakot man pong balikan sa isip ang nangyari sa sekretarya namin noong nakaraang taon lang, ay hindi po talaga maiwasan. Lagi pa rin naming naiisip at napagkukwentuhan. Namiesta po kami noon na magkakaopisina sa bayan ng sekretarya namin. Lahat kaming kasamahan niya ay imbitado. Tulad po ng mga pangkaraniwang piyestahan, masaya po at maingay. Marami kaming nasaksihan ng mga palaro sa labas. Nung bandang 6:00 na at magkakaharap na kami sa inuman, ay napansin kong tumamlay ang sekretarya naming si Ketchy. Sabi ko sa isang kasamahan namin, mukhang nagka-problema. Si Ketchy kasi ay nawalan ito ng kibo. Tapos nagbiruan ang mga kasama ko na baka raw nakipag-break ang nobyo. May nagsabi pa na baka nalungkot dahil ang daming pinggan na hugasin. Kung ano-ano pang sinabi nilang dahilan na karamihan ay biro, habang ang iba ay seryoso. Seryoso rin akong inobserbahan ko ang kilos ni Ketchy na para bang nawala talaga sa sarili. Nakatulala na lamang ito't nakatingin sa sahig. Tapos paminsan-minsan napapangiti ng nakatatakot. Lumapit na ako sa nanay niya na abala pa rin sa pag-iistima ng mga bisitang panghuling dumating. Nag-aalala rin ang nanay ni Ketchy kaya't inakay ito papasok sa kwarto nila. Kakausapin niya raw muna ang anak niya. Kami naman sa sala ay naghintay lang sa pagbalik ni Ketchy. Maya-maya'y narinig na lang namin na nagwawala ito. Nagsisisigaw at mukhang nagbabalibag ng mga gamit nila sa silid. Yung nanay niya ay humahangos na lumabas ng silid. Sinabihan agad ang tatay niya na tawagin ang albularyo. Hindi ko na matandaan yung pangalan ng albularyo na binanggit. Basta nataranta sila. Kami naman ay nataranta na rin sa nangyayari. Isinara ng nanay ni Ketchy ang pinto ng kwarto nila. Inilak yun sa labas hanggat hindi dumarating ang albularyo. Kita ko yung takot sa mukha ng nanay ni Ketchy, lalo na nung biglang bumalandra sa pinto ng kwarto. Nagawa yung buksan ni Ketchy dahil sa kakaibang lakas nito ng mga oras na yun. Nagsigawan na kami. Yung mga kasamahan naming lalaki ay pinipigilan nito sa pagwawala. Habang yung nanay niya ay iyak na lang ng iyak sa nangyayari. Mabuti na lang at dumating kaagad yung albularyo. Iginapos nito si Ketchy sa isang upuan. Tapos ginawa niya agad kung ano ang dapat niyang gawin. Tahimik lang kaming nanunood dahil hindi raw kami pwedeng magingay. Matapos niyang basahin ang orasyon ay winisikan niya ng hindi ko alam kung ano ang iwinisik niyang nakalagay sa maliit na bote. Kung benditadong tubig ba yun o ano. Medyo kumalma rin si Ketchy pero hingal na hingal siya na akala mo'y galing sa malayong pagtakbo. Sabi ng albularyo, nasapian daw si Ketchy ng duwending naninirahan sa mismong gilid ng bahay nila. Iwasan daw nilang magtapon ng mainit na tubig sa lababo nang hindi nagpapatabi-tabi po dahil posibleng yun ang dahilan kung bakit ito nasapian. Nagalit daw ang duwende. Tapos may ibinigay ang albularyo kay Ketchy na isang kulay pulang bilog na tela. Nasa loob daw nun ang pangontra. Ikabit lang daw ni Ketchy sa damit niya at hindi na ito magagambala ulit ng duwende. Nang masiguro naming maayos ng kalagayan ni Ketchy, nagpaalam na rin kami na uuwi na. Yung pangyayaring yun ay hindi maalala ni Ketchy. Wala raw siyang matandaan. Pero kaming mga nakasaksi ay tandang-tanda namin yun at hindi makalimutan hanggang ngayon.